hindi pa magkaroon ng pagkakataon. Limited pa siguro ang camera noon eh. Siguro kung bago makabili ka isang price na ng appliance na mahal. Bibili ka pa ng film. O bibili ka pa ng film. Sabi ko, bakit ako hindi na picturean mo lang yung bata? At ang nakita kong picture na hindi ko na din nakikita ngayon. Ay nung ako ay graduate ng elementary, ang nakita kong picture pero hindi ko na rin nakikita ngayon. Alam mo na kapatid, yan ay mga alaala pala sa tao na napakahalaga. Yung mga momento sa event ng iyong buhay na dapat makapture at mapakita sa mga susunod na henerasyon. Ito ang mga pangyayari na gumawa ang Panginoon, ang aking magulang. Alam nyo, ako'y natutuwa na ang memorya ay hindi agad pinapawid ng Panginoon sa tao. Bagaman tayo tatanda at alam natin na tayo ay darating ang iba sa pagkaulanan noon naman sana sa atin. Rito. Alam niya, ito ginawa natin ito. Ano? Sabi ko nga, i-document ko yung mga tao, yung event, yung mga senaryo, yung mga ginawa. Kasi tatanungin, may Panginoon na nagli dito, hindi lang sa grupong ito, kundi may mga taong nakakita ng mahalagang pangyayari na dapat natin i-share. At ito'y maging isang nucleus. Simula na para kagaya ng Kingston, nakita natin yung magandang epekto. Bakit hindi natin parang isang kandila na dalhin, carry your candle. At doon sa nadidilimang sanglibutan, ay i-share natin kung ano ang mga magagandang epekto na Diyos ang naglilig sa atin. Alam nyo, minsan, binibigyan lamang natin ng memorial ng ating magugulo pag patay na, binibigyan ng magandang nisyo. Ano? Pero alam nyo, sa pagiging i-apply ko sa pagiging mag-asawa. Sa pagiging mag-asawa. dapat ay hindi pala nasasayang ang isang araw na hindi ka nagtatayo ng memorial ng kabutihan mo sa iyong asawa. Alam nyo, actually yung sinabi ko kagabi na natutunan ko ngayon na to have a happy life is to have a happy wife. Alam niyo kung kanino ko natutunan yun? Kay Kim Atienza. Si Kim Atienza. Kasi pinapanood ko sa isang nag-share siya. Hindi ko lang, nakalimutan ko na yung kung anong teacher sa TV. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Sabi niya, to have a happy life is to have a happy life. Pag masayang iyong asawa, magiging masaya din ang iyong buhay. Sa pamilya namin, kami ni Mrs. Mag-asawa, ang inasure sa kanya niya, is dadaan isang araw na hindi lilipas na hindi ako magsasabi ng I love you. Kahit ako yung malayo. Sasabihin ng mga anak ko, kung isa pag yung parang OA na yung lambing, sasabihin naman ako, yeah! Siyempre, maliliit pa. Hindi nila pumapod yung lumbigan ng mga mag-asawa. Minsan, umalis sila. Pag kami yung nag-beberhan, nag-papad sa kwarto, biglang dadating, sasabi, si Dad, si Mami, gagawin ba? Pero alam nyo, natutunan ko, habang iyong pinapasagana, yung iyong pagpapakita ng pagmamahal, lalong sasaya ng samahan ng mag-asawa. Ang isa ko lang hindi pa nagagawa sa asawa ko, yun yung pinaka-memorial. Actually, hinahanap niya ito sa akin, kaya sabi ko, hayaan mo pag ako'y nakaipon-ipon. Gusto niya pag nagka-anniversary, kami, may something akong naibibigay. Pero sa totoo lang, pero hanggang ngayon wala pa. Ibibigay ko pa lang yung mga tangible things, wala pa. At ang tanda ko na binigay niya sa akin, na hindi ko naman makakalimutan, naging memorial, ay nung unang anniversary namin, ewan ko kung anniversary of birthday, binigyan niya ako ng mamahaling relo. Sabi ko, wala pa nga kami ibigay sa asawa ko. Sa Muslim tayo binigyan. Alam niyo, nakita ko yung impact dito. Kaya relate naman natin sa pamilya natin. Marami akong napupunta ang pamilya ng Adventist, may mga nagtestimonya.
Ako nung kami nag-Adventist, sabi sa amin ng mga kamag-anak namin, ay kayo magdidil-dil sa asin at kayo ay magiging, ang damit ninyo magiging basahan kasi nagkita kayo sa pagiging Adventist. Pero alam niyo po, after 50 years, nagtayo memorial sa pamilya nito ng mga iisipin ng mga kapitbahay na mga dating nagsasabi sa kanila noon na kayo mag-ihirap, pinagpala ng Panginoon. Nakapagtayo ng mga bakay, nakapagtayo, paaral ng mga anak. At kapag dumarating yung mga anak, mga apo, sinasabi ng mga kapitbahay, ito lamang ang pamilya nito na noon naghihirap, pero ngayon lahat ng mga anak profesional nakapagtayo ng mga bahay. Bakit? Ang Panginoon ay nagbigay ng favor kasi gustong maalala ng Panginoon na dahil sa pagpapala niya, pupurihin ng tao, kikilalanin ng tao. Itong mga Seventh-day Adventists, hindi ulo, kundi bundok. Dahil sa Panginoon. Bundok, kundi ulo, sabi natin sa Biblia. Alam niyo, isang bagay na gusto kong i-appreciate dito sa pamilya ng Morales. Tayo nandito sa Morales family, nandun sila. Yung simbahan na yung magiging memorial yan ng Morales family na kinilo sila ng Panginoon para magbigay ng isang memorial sa Panginoon. Hindi ko kayang gawin yan kasi wala ako. May mga magagawa pala tayo kahit pa paanong paraan. Yung konting kind words na ibibigay natin sa ating anak, sa ating asawa, isang memorial na kung hindi ang Panginoon kumikilos sa atin, hindi nila ma-appreciate kami ay pinagsama ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang nag-band sa mag-asawa. Ang Panginoon ang nag-band sa isang pamilya. Pasasaganain ng Panginoon ang bawat alaala. Na sa uli, sasabihin ng mga henerasyon, pinagpala sila ng Panginoon. Kaya mga kapatid, maging memorial sa atin yung mga ganitong event. Ang aking hamon nga sa mga churches, mga pamilya, sige, sama kayo. Sama kayo. Kasi yung alaala na nakasali kayo, kayamanan mo ng inyong memorya. At pag kayo matanda na, may kikwento kayo sa inyong mga apo, kami noon, napakasigla. Kami noon, ganito ang ginagawa. At alam nyo, may encourage sila. At magdadala ng maraming inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Kaya yung mga kunayan, ako nagsisimula ngayon, pastor, na lahat ng mga events sa district, nilalagay ko sa YouTube. Kaya yung Hope Impact, yung mga, sabi ko nga, pag ako'y pinagpalag pang yun, bibili ako ng video camera, yung pang-buwan. Kasi, hindi ganun na excellent. Kailan birthday mo? Kasamahan lang. Kasamahan lang. Sabi ko nga, yung pala yung binibigyan ng Panginoon sa atin, na maalala, hindi lang yung events, kundi ang kauliulihan. May maalala sila na ang Diyos ang nag-lead sa mga tao ito kung bakit pinagbalas ng Panginoon. Sana po makapagtayo tayo ng memorial, hindi lang sa personal na buhay natin, kundi sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating iglesia, at sa ating komunidad, upang makilala nila hanggang sa susunod na henerasyon na ang Diyos ang nagawa nito upang tilahin magtagumpay. God bless us. Amen.